Hello po, good morning po. Welcome po sa panonood dito sa ating channel, Farming sa Buhay Ko. And this time, nakakuha na po tayo ng ating mga gagamitin na planting materials para po dun sa ating kasaba farming dun sa kabila nating site. Dun po sa ipinagawa natin, pinatraktor natin. So ayan guys, nandito na po tayo, nakapag-prepare na po tayo ng ating planting materials para sa ating kasaba farming. So ready na po yan at itatanim na po natin yan by tomorrow. Good morning guys, ngayong umaga po magtatanim na po tayo ng ating kamuting kahoy. Naikarga na po natin itong ating mga pananim. First batch pa lamang po ito, hindi po natin basta-basta matatapos maghapon yung lawak ng ating area dahil nag-iisa lang po tayo na magtatanim. Tara po. So ayan guys, start na po tayo magtanim. Nakapaglagay na po tayo ng umpisa natin na pagtatanim ng kamuting kahoy. So, bali ang ginawa ko po dito, naka-vertical po siya. Yung vertical method ang ating ginamit dahil nga nag-iisa lang tayo para medyo madali yung ating so, bali nag-iisa lang po tayo dito. So, po natin yung solo-solo dahil kailangan po natin yung matapos ngayong week na to, itong ating pagtatanim. Bali, yan pong pagitan ng ating kamuting kahoy in between na hills. Lalagyan pa po natin yan ng mais. Yan po tayo mag-intercropping ng mais katulad po nitong mga nauna. Hindi nga lang po natin na kompleto pa yan ng lagay ng mais dahil kulang pa po yung ating binhi. At sa mga susunod po lalagyan pa natin. Bali, ito po yung ating padalawang batch ng ating paghakot ng ating planting materials. Hello po, once again, good morning po. Ngayon po is 5:30 in the morning, pa 3 days po ng ating pagtatanim ng kamuting kahoy. At ito po yung ating panlimang hakot para dun sa ating pinupuno na area na tinataniman natin ng kamuting kahoy. At tatanim pa uli po tayo ngayon hanggang sa matapos po natin. Hello po, good morning po. Ngayon po ika-4 na araw na ng ating pagtatanim ng kamuting kahoy. Ito na po yung ating huling hakot para sa ating planting materials. So hopefully makakumpleto na po tayo doon sa ating tinataniman. Bali ito po iginagaya ko na sa gabi. Sa gabi po ako nagtatadtad ng ating planting materials. Dahil nandito lang naman po yan malapit sa kubo. Yung ating mga tanim na kamuting kahoy. So ito po ay panghuling batch para dun sa ating pinupuno na kasaba site. Kasaba area. Dala na rin po natin yung ating mahiwagang kaldero. Nagsaing na po tayo ng maaga dahil kabilin-bili na ng inay, bawal magutom, kaya lagi po tayong may dalang baon. Sige po, magandang umaga pong muli, samahan niyo po ako sa ating pagtatanim. Good morning po. Ngayon naman po update ko kayo doon sa ating tanim na kamuting kahoy. So ito na po yung ating kamuting kahoy. Mula po nung December 3 natin itinanim ito. Ngayon po ay January 11. Yan na po yung lagay ng ating kamuting kahoy. So bali ito pong kamuting kahoy ang maiiwan na crops dito kasi
long term po itong kamuting kahoy. Ibig sabihin po is 1 year po natin ito ma-harvest. Kaya ito po yung ating main crops. So bali nag-alternate lang po tayo dito ng mais, munggo para may mauna tayong maani. Ayan po, nakalagay po yan dito sa pagitan ng ating mga munggo, yung ating kamuting kahoy. Sa pagitan po ng mais, nandyan po yan, yan po yung ating pinakang main product na ginagawa. Yung pinakang ating main crops na magtatagal dito sa ating taniman. Ang kagandahan po ng ganito na naka-intercropping ang ating taniman, kasi may mga mabibilis po na halaman na madali nating mapapakinabangan. Katulad po ng munggo at mais, madali po natin itong maha-harvest. So habang naghihintay po tayo ng ating main crops na kamuting kahoy, may maaani na po agad tayo na ibang halaman. Kaya ito po yung ating practice dito sa ating taniman para ma-maximize natin yung ating area sa iba't ibang klaseng halaman. Pero lagi din po ninyong titingnan kung ano yung mga halaman na compatible sa isa't isa, dahil para maganda po ang result.